81% prophecies of the Bible have been already fulfilled. Centuries before it occurred actually. And still there's a remaining 19% that about to be fulfilled. I mean, there's still 20 prophecies that needed to be fulfilled bago dumating si Jesus Christ. At naririto ang 6 na propesiya ng Biblia na mangyayari na ngayon sa mundo. Isa sa mga dapat natin paggandaan is the prophecy number 1, and this is the revelation of the final Antichrist. Ang Antikristo ay isang espiritu o persona sa banal na kasulatan na sumasalungat kay Hesukristo at sa kanyang mga turo. Siya ay tinutukoy bilang isang mapanlinlang na individual na nagtatangkang magpanggap na Diyos o tagapagligtas. Ngunit may layuning linlangin ng mga tao. Ayon sa 1 John chapter 2 verse 18, ang Antichrist ay hindi lamang isang tao kundi isang espiritu na makikita sa maraming anyo. At sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4, inilalarawan siya bilang isang makapangyarihang tao na nagtatangkang umupo sa templo ng Diyos at magpanggap na Diyos. Ang pagkilala sa Antikristo ay mahalaga upang mapanatili ang tunay na pananampalataya at maiwasan ang maling aral. Maaari siyang maging isang global leader. Pwede rin siyang tawaging the Antichrist, the man of sin, the son of perdition, the deceiver, or the beast. Darating ang Antichrist na parang isang charismatic type of leader at maaari siyang gumawa ng mga himala at ihambing ang sarili niya sa Diyos. Marami siyang malilinlang at ang mundo ay sasambahin ng Antikristo dahil sa kanyang kagilagilalas na gagawin. Isa lamang siyang tao na may suporta ng espiritu ng kasamaan at siya ay gagamitin ni Satanas upang linlangin ang sanlibutan sa kanyang mga nais na gawin. Ang pangalawang propesiya na mangyayari ay ang dalawang saksi. The two witnesses. May dalawang two witnesses na lalabas na isesend ni Lord upang i-share palalo ang gospel, at ang dalawang ito ay isa sa mga lalabas sa huling araw. Take note, no? Kapag sinabi nating huling araw, ito na yon, nalalapit na pagdating ng Diyos, at ang dalawang ito ay ang isusugo ng Diyos para sa huling araw. Sa Bible, ang dalawang saksi o two witnesses ay tinutukoy sa aklat ng Revelation chapter 11 verse 3 to 12. Ang dalawang saksi na ito ay mahalagang bahagi ng prophecy. Sa huling mga panahon at makapangyarihang papel sa pag-aanunsyo ang katotohanan ng Diyos bago ang huling paghatol. At meron din silang special protection actually sa Panginoon. Ang tanong, sino itong dalawang saksi na maghahayag ng gospel for the last days? Ayon sa Revelation 11:3 verse 12, sinasabi ng Diyos ay magpapadala ng dalawang saksi na magsasagawa ng propesiya sa loob ng 1,260 na araw na tinutukoy na oras ng kapangyarihan ng mga saksi. Sila ay bibigyan ng kapangyarihan upang gumawa ng mga himala tulad ng pagpapadama sa mga salot sa lupa, magkaroon ng proteksyon mula sa mga kaaway hanggang sa kanilang misyon ay matapos. Ito ay nasa Revelation 11 verse 3. At ang mga teorya na darating na two witnesses na yon ay naririto sa dalawa. It's either si Moses or si Elijah. Isang popular na interpretasyon na sina Moses at Elijah, ang dalawang saksi batay sa kanilang mga natatanging kapangyarihan. Si Moses ay kilala sa pagpapalit ng tubig sa dugo at pagpapadala ng mga salot sa Ehipto. Samantalang si Elijah ay kilala sa pagpitik ng ulan at pagdaloy ng apoy mula sa langit. Pero ang pangalawang theory naman ay maaaring ito ay si Enoch at si Elijah. May mga iilang nagsasabi kasi na si Enoch at Elijah ay dalawang saksi dahil pareho silang hindi namatay, kundi dinala lang sila ng Diyos sa kanilang isinasagawa ang kanilang mga misyon sa mga huling araw. So, sa huling araw, silang dalawa ang isasend para gumawa ng himala at isend ni Lord para sa kanyang message. So, ito yung isa pa sa pangalawang propesiya niya. Ngayon, ang pangatlong propesiya, ang ikatlo, ikaapat, ikalima naman na propesiya ay naririto. Ang 7 selyo, ang 7 trompeta at pagbuhos ng 7 mangkok ng ulan. Papaliwanag ko naman ng clear sa inyo kung ano ang mga bagay na ito. Dahil lagi mo naman maririnig yan tuwing end times daw. Mayroon daw 7 selyo, mangkok, tsaka 7 trompeta. Pero wala ka namang idea kung ano to. Basta alam mo lang mangkok tsaka trompeta, pero wala kang understanding kung saan ba ito patungo. Kaya narito at susubukan kong ipaliwanag sa iyo ang ibig sabihin ng mga ito sa madaling paraan upang maunawaan mo at mabigyan ka ng ideya kung ano nga ba ito at makapaghanda ka sa mga huling araw. Ang 7 selyo.
Ang pitong selyo ay minumukahing bahagi ng eschatology study na matatagpuan sa aklat ng Revelation sa bagong tipan ng Bible. Ang mga selyong ito ay simbolo ng mga serye ng mga kaganapan at paghuhusga na naganap pagkatapos ng pagbubukas ng bawat selyo. Ang pitong selyo ay nagpapakita ng kaganapan na maghuhudyat ng pagsisimula ng mga huling araw at ang malapit na pagdating ng Diyos. Sa pagbukas ng pitong selyo, narito ang una ay ang puting kabayo. Paglalarawan ng buksan ng unang selyo, nakita na dyan na ang puting kabayo ay nakasakay na nakatagapagdala ng pangwakas. Ang pangalawang selyo naman ay ang pula na kabayo. Ang ikatlong selyo ay ang itim na kabayo. Ang ikaapat na selyo ay ang maputlang kabayo. Ang ikalimang selyo ay mga kaluluwa ng mga martir. Ang ika-anim na selyo ay ang malaking lindol at mga tanda sa langit. Ang ikapitong selyo naman ay ang pagbubukas ng pitong trompeta. Sa pangkalahatang paliwanag, ang pitong selyo ay nagbibigay ng isang serye sa mga paghuhusga at kaganapan na maghuhudyat ng simula ng malalaking pagsubok sa mundo bago ang pagtatapos ng kasaysayan. Ang bawat selyo ay nagdadala ng isang bagong anyo ng pagdurusa o pag-aalala na naglalayo na bigyan din sa kahalagahan ng paghahanda at pagtalima sa Diyos. At ang ikapito naman ay ang pagbubukas ng pitong trompeta. So, ito ang pitong selyo. Ito ay nagbibigay ng isang serye ng panghuhusga at kaganapan na maghuhudyat ng simula at malaking pagsubok. Okay? So, para siyang ganito sabihin. Sa unang selyo, tagumpay at panlilinglang. Sa ikalawang selyo, digmaan at alitan. Sa ikatlong selyo, taggutom at kakulangan sa pagkain. Ikaapat na selyo, kamatayan at pagwasak. Ikalimang selyo, paghingi ng katarungan ng mga martir. Ika-anim na selyo, malaking lindol at tanda sa langit. At ang ikapatong selyo ay paghahanda para naman sa pitong trompeta. Ang ikaapat na senyalis naman ay ang pitong trompeta. Ito yung introduction natin. Sa pagtunog ng unang trompeta, mabubuhos ang granizo at apoy. At sa pangalawang pagtunog ng trompeta, pagbagsak ng isang bituin sa dagat. Sa pangatlo ay ang pagtunog ng ikatlong trompeta, pagbuwal ng bituin sa mga ilog at batis. Pang-apat ay pagtunog ng ikaapat na trompeta, pagdidilim ng araw, buwan at ng bituin. Ang pagtunog naman ng ikalimang trompeta ay ang pagbubukas ng hukay ng impyerno. At ang ika-anim ay ang pagtunog ng ika-anim na trompeta sa paglaya ng mga hukbo ng mga kabayo mula sa Euphrates. At ang pito ay ang pagtunog ng ikapitong trompeta ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang paglalarawan ng ikapitong trompeta ay nagdadala ng deklarasyon ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ang huli naman ay ang pitong mangkok ng ulan. Ang pitong mangkok ng ulan ay isang ikatlong serye o ito yung panglimang senyales ng paghuhusga na magaganap matapos ang pitong trompeta. Number 1, ang pagbuhos ng unang mangkok ay ang masasakit na sugat. Sa number 2 na pagbuhos ay ang pagbuhos ng dugo sa dagat. Number 3, pagbubuhos ng dugo sa mga ilog at batis. Number 4, ang pag-init ng araw. Ang number 5 naman ay ang kadiliman sa kaharian ng hayop. At number 6, ang pagbuhos ng ika-6 na mangkok ay ang magpapatuyo ng ilog Euphrates. At sa ikapito naman ay ang paglikha ng malaking lindol. Sa paglalarawan, ang ikapitong mangkok ay magdudulot ng pinakamalaking lindol sa kasaysayan ng mundo na magiging sanhi ng pagbagsak ng mga lungsod at pagkapira-piraso ng mga bansa. At ang kaganapang ito ay simbolo ng huling panghuhusga ng Diyos at pagtatapos ng kasamaan. Sa pangkalahatang paliwanag, ang pitong trompeta ay nagpapakita ng serye ng mga salot at pagdurusa na ipapataw sa mundo. Ang bawat trompeta na nagdadala ng partikular na anyo ng paghuhusga na nagpapakita ng pagsulungat sa Diyos at kasamaan at pag-uusig ng mga makasalanan. Ang pitong mangkok ng ulan, ang pitong mangkok ng ulan ay pinakamasithing anyo ng panghuhusga. Ang mga mangkok na ito ay naglalaman ng direktang parusa sa mundo na nagpapakita ng suktulang pagkahiwalay. Ngunit may mga argument din na maaari itong literal at maaari din itong isang symbolical. Ngunit mas malapit ito sa literal na interpretasyon, kaya maaari din tayong maging handa kung sakaling symbolical man ito o literal, at least alam natin alin man sa dalawa ang interpretasyon. At ang panghuli na propesiya ay ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. Oo, ang paglaganap ng gospel sa buong mundo ay isang mahalagang prophecy na madalas na itinuturing na isang pangunahing tanda bago ang pagtatapos ng kasaysayan. Narito ang isang maikling paliwanag. Sa paglalaganap ng buong ebanghelyo base sa Bible, ang propesiyang ito ay batay sa talata ng Bagong Tipan, particularly sa Mateo 24:14, kung saan sinasabi ni Jesus,
ang ebanghelyo ng kaharian ay ipapangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos nito, darating na ang wakas. Sa number 2 naman, pagpapalaganap ng ebanghelyo, ang idea ay ang bawat bansa, tribo, wika at lahi ay dapat makarinig ng mensahe ng ebanghelyo. Ang layunin nito ay mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng tao na makilala si Jesus at tumanggap ng kaligtasan bago ang muling paghuhukom. Sa number 3, ang pagganap ng propesiya sa kasalukuyan ng ebanghelyo ay patuloy lumalaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng mga misyonaryo, lokal na iglesia, mga makabagong technology tulad ng radyo, telebisyon, internet, or anuman. Ang pagpapatuloy na pagsumikap ng Kristyanismo ay ipahayag ang ebanghelyo sa mga lugar na hindi pa naaabot ay naaambag sa katuparan ng propesiyang ito. Sa buod, ang paglaganap ng ebanghelyo sa buong mundo ay isang mahalagang propesiya na nagpapahayag ng layunin ng Diyos na bawat tao ay magkakaroon ng pagkakataon na makilala si Kristo bago ang pagtatapos ng panahon. Ito ay isang tanda ng pagmamalasakit ng Diyos sa kaligtasan ng lahat at magsisilbing huling hakbang bago ang huling paghuhukom sa pagdating ng bagong langit at lupa. At ito nga ang ika-6 na propesiya, ang paglaganap ng ebanghelyo or Gospel of Jesus Christ, ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay at kailangan natin siyang tanggapin sa ating mga puso dahil siya babalik na muli. Ang 6 na propesiya na ito ay tanda na kailangan nating bigyan ng galang na lalapit na pagdating ng Panginoon. Ang 6 na propesiyang ito ay maaaring mapangyari sa nalalapit na panahon. Kaya patuloy tayong maging mapagmatsyag at iwasan ang pagiging hambog o pagmamataas. Tandaan na ang pagdating ng Kristo ay kinakailangan natin bigyan ng paggalang at respeto. Maging handa at i-share ang mabuting balita para sa lahat, lalo na sa ating mga minamahal sa buhay dahil hindi natin alam kung hanggang saan tayo aabot at baka abutan natin ang huling araw o rapture. At least man lang tayo manatiling handa. Napakaganda na imbis na mga katuwa ang bagay natin, ubusin ang oras natin. At least naglalaan tayo ng panahon sa mga ganitong uri ng content at videos dahil at least ang oras natin ay hindi nagiging sayang at mas lalo tayo nagiging handa at matalino sa mga ganitong uri ng sitwasyon.